Agrarian Reform Chapter 30. So, the Philippines has been an agriculture country and Filipinos have depended on the fruits of the land for their source of living. But while rural life has been romantically depicted as a peaceful and prosperous, in fact, it characterized by economic oppression and outbreaks of violent hostility between landlord and peasant. During 19th century, the rebellions group led by Colorum, Sacdalistas, and Hooks to the contemporary communist insurgency. The peasant farmer who are denied rights the land that they till after the Spanish conquest. The encomienda system was introduced by King of Spain to collect tribute, also engaged in town buildings, raising animals, cultivation of crops, and assigning lots for house of an India family. So, the Philippines, already we know that are rich in agriculture or bansang agrikultura. Ang mga Filipino sa una, silang way of living are depend lang sa ilang mga tinanom ng mga crops, nakadepende lang sa ilang mga ma-harvest na fruits, vegetables, and other products. So, ang mga Filipino sa una is wala sila owned land nga ilahang sakahan or ilang atiman. Nangabang lang sila or nangamo sa mga Spanish, and ang tawag sa yuta nga wherein ang mga Filipino sila ang kanang nangamo is gitawag sila og tenants. Well, ang ilang giamo ang katong tagya sa yuta is ginatawag siya og landlord before. So while ang mga Filipino during 19th century, the rebellion groups led by Colorums and Sacdalistas and Hooks. So, ang Sakdalista means partido ng sakdal ng bayan or People's Party of the Philippines. So, ang purpose aning Sakdalista is nag-organize sila protest to advocate social justice and economic equality. So, gipangunahan siya ni Benigno Ramos during 1930s. And also, the Colorum groups means scholar of the law, while the Hook means Hukbalahap, Hukbong Bayan, laban sa Hapon. So, mauto nga rebellion groups ang mga nag-create before kani sila sa labanan is na prolong ang ilang labanan is na prolong jud siya, and sila ni nga mga groups ang nag-against sa government. So after sa pananakop sa Espanyol is natupad ang katong system nga encomienda by the King of Spain, wherein kanang mangolekta sila tribute sa mga farmers. And then, ang mga Filipino sa una sila hadyong giayo o kanabitang like panghimulos, like kanang gipabuhi pa nila og baboy, gipalaga nila og mga hayop, gipabuhat nila og mga infrastructure, mga kasada ana. And also pod so next is excerpt from Born of the Peoples, 1953 by Luis Tarok. So, Luis Tarok was one of the prominent leaders of the Hukbalahop or Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon movement, an anti-Japanese resistant movement with a peasant mass base in Central Luzon. The Hooks, as a member of movement, played an important role in Japanese occupation when they engaged the guerrillas resistance, which significantly weakened the Japanese military. During 1940s and early 1950s, the communists led by organizations become known as Hukbong Mapaglaya ng Bayan or HMB. The government responded with military campaigns and arrests of Hook leaders. Tarok was granted amnesty by President Elpidio Corino in 1948, but subsequent negotiations between the government and the rebels failed and the insurgency continued in 1954. Tarok surrendered to President Ramon Magsaysay. So, si Luis Tarok is isa siya ka magsasaka. Siya ang nag-lead aning grupo nga Hukbalahap or Hukbong Bayan Laban sa Hapon with a member of the tenants or katong mga farmers ang kuan niya mga kagrupo din. During the creation of the Hukbalahap is napahina nilang Luis Tarok ang Hukbong ng Hapon. And during the 1940s to 1950s, ang Hukbalahap is na-known siya as Hukbong Mapaglaya ng Bayan, na dili na siya Hukbalahap. Hukbong Mapaglaya ng Bayan. So ang ilahang kanang war is nagpatuloy ra gyapon siya
and nakipaglaban na gyapon silang Luis Tarok against the government. Kay ang pagtuumang gud nilang Luis Tarok before is gikampihan sa government ang mga mayayamang nagmamay-ari sa lupa, maong di sila matagaan og equal economic rights. So after ato is gidakop si Tarok ni President Elpidio Quirino katong 1948, pero gipalaya ra siya ni President Elpidio. So after atong paglaya niya, sis nagpadayon na pud gihapon ang ilahang rebellions nilang Tarok until si Tarok is surrender siya during the time ni President Ramon Magsaysay. An act to ordain the Agricultural Land Reform Code of 1963 and to institute land reforms in the Philippines, including the abolition of the tenancy and the channeling of the capital into industry, provide the necessary implementing agencies, appropriate funds for the other purposes. Title: Declaration of the Policy in the Composition of Code. Section 1, titled "This Act shall be known as the Agricultural Land Reform." Section 2, Declaration of the Policy. It is the policy to state. So number 1, establish owner cultivatorship and the economic family-sized farm as the basis of the Philippine agriculture, and as a consequence divert landlord capital in the agriculture and industrial development. So kani ang Agricultural Reform Code of 1963 is gipatupad ni siya ni President Manuel Rojas. So kani nga batas is para sa mga farmers. So this law aims that ang mga system before, like ang pagdogdaog, ang pagpangabang sa mga yuta sa mga landlord, ang pangayon ilang tribute sa mga farmers is matuldukan na ma-stop na siya. So ang layunin aning number 1 is ang agricultural reform is kanang ang mga magsasaka is na matagan sila own land nga kanang kaugalingon na nila nga wherein dira na sila manginabuhi or ilang panginabuhian, and ang kanang kuan pod, ang kanang pong ihatag sa magsasaka nga yuta is nakadepende po siya sa family size, sa kadakon sa usa ka pamilya sa isa ka tenants, like pila mo kabuk member sa inyong family. Then ang kanang dating may-ari sa lupa is nag-required lang siya nga required lang sila nga mag-invest sa laing negosyo. Number 2, to achieve a dignified existence for the small farmers free from French institutional restraints and practices. So diri kini siya, it's about the dignidad or the dignity of the farmers, nga diin matagaan sila og dissenting pamumuhay and malaya na sila sa kanang situation nga mapang-abuso and kanang mga pangluloko nga mga sistema before. Number 3, to create truly variable social and economic structure in agriculture conducive to greater productivity and higher farm incomes. So kani siya, ang layunan ani is like mag-create og kanang isa ka like dire ang government mag-create siya og anang new system sa agriculture nga wherein maoy reason para daghan ang kanabitang ani and para more maka-income ang mga farmers. So in short bitaw murag ang goal ani sa government is magkaroon ng kanabitang masaganang agriculture. Number 4, to apply all labor laws equally and without discrimination to both industrial and agricultural economic wage earners. So diri sa number 4 is gipatupad ni siya nga batas para sa mga pantay-pantay nga patupad ni siya nga batas para magkaroon ng pantay-pantay ang mga workers sa industriya and sa agricultural. Number 5, to provide more vigorous and systematic land resettlement program and public land distribution. So diri is ang pasabot ani is kanabitang naay kanang maayo nga pag-process sa pagpanghatag sa lupa pangadto sa farmers, and kanang sakto siya nga process para bitaw ma-assure sa government nga ang kani siya nga yuta is maadto jud siya dadto sa farmers, like dili sila ma-scam bitaw. Number 6, to make the farmers more independent, self-reliant, and responsible citizen and source of genuine strength in our democratic society. So diri dapat maging responsible and produktibong mamamayan ang mga farmers. So ang purpose ani is maging malaya na bitaw sila, and kanang they are kapakinabang na nga mga mamamayan
para sa pag-unlad sa economy sa Pilipinas, and also maging isa po sila sa kanang one of the contributors sa lipunan. Diosdado Macapagal served as a President of the Republic Act of the Philippines from 1961 to 1965. He was born in Lubao, Pampanga on September 28, 1910, and was educated at the University of the Santo Tomas. He topped the bar examination in 1936. Before becoming president, he was the representative of the 1st District of the Pampanga during 1949 to 1957 under the Garcia administration. He introduced the first land reform program in the country and liberalized the economy. His reformist efforts were frustrated by the Congress, which was controlled by the rival Nacionalista Party. So, si Diosdado Macapagal ay naging presidente sa Pilipinas from 1961 to 1965. Kipanganak siya dito sa Lubao, Pampanga on September 29, 1910, and nag-eskwela siya sa University of Santo Tomas. So before siya nahimong president, he is the kanang unang siya ang unang representative sa 1st District of Pampanga. Siya ang kauna-unahang ga-introduce og land reform code program sa Pilipinas. So, giportion niya nga program para sa ikaunlad unta sa ekonomiya sa Pilipinas, pero wala ni siya na-promote nga program kay gihad lang sa mga ubang Congress. Excerpt from Republic Act number 3844 or Agricultural Land Reform Code. It was President Diosdado from 1961 to 1965 who undertook the first comprehensive agrarian reform program during the post-war period. The law which made it possible was Republic Act No. 3844, also known as the Agricultural Land Reform Code, and passed in 1993. Under the said law, the tenancy system was to be gradually abolished and replaced with an agricultural leasehold system. Tenant farmer turned into own cultivators by focusing on the land redistribution, farmer independence, and productivity improvement. So, kani except of Republic Act 3844, President Diosdado Macapagal, siya ang unang nagtupad aning Republic Act number 3844 or Agricultural Land Reform. Naipasa ni siya noong 1993. So, ang purpose aning Land Reform Code is ang mga farmers is mahimo na sila og kanang sila ang ownership sa yuta nga ilang giatiman or ilang giabangan that time. And kani nga declaration giundang na ang system nga kanang ang mangabang, ang pagpangabang sa mga yuta nga ilahang giatiman for how many years. So kanang ilahang yuta nga ilang giatiman is mailahan na ipanghatag na sa gobyerno for the farmers para sa kanang maunlad kanang ma-upgrade ilang way of living. Section 44 Rights of Action for the Wages state that the provision of the existing laws to the contrary, Act No. 1874 as amended, an act to extend and regulate the responsibility of employers for personal injuries and deaths suffered by their employees while at work shall apply to farmer workers insofar as it may be applicable. So in Section 44 state that ang mga workers or mga farmers na sila rights and in the industry nga mag-file sila og kanang mga case if ever maaksidente sila or maka-experience sila og kanang mga injuries during while they were working na like mamatay sila dito, if mamatay sila during work days na sila madawat nga kanang na sila rights nga mag-file sila case para bitaw kanang na sila madawat nga kanang murag insurance. Section 45 Rights to compensation for the personal injuries, death, or illness state that the provision of the existing laws to contrary, Act 3428 as amended, an act prescribing the compensation to be received by the employees for the personal injuries, death, or illness contracted in the performance of their duties shall apply to farm workers and so far as it may applicable. So ang Section 45 diri is isa ni siya ka rights, isa ni siya ka law nga gi-promote sa government
para na i-right sa mga farmer nga maka-receive sila mga life insurance if ever maka-experience sila mga injuries while they are working, like magsakit sila or mamatay sila, so na sila madawat ng mga insurance. Next is Section 46. Right against suspension of the layoff protects farmers workers from unfair suspension or dismissal or layoff without any cause, especially during periods when an agriculture dispute is pending before the Court of Agrarian Relations. If a worker unfairly dismissed, the court can order the reinstatement, back pay, and other compensation they would receive. So, diri sa Section 46 is ipatupad po din siya nga bata sa government para matagan og protection ang mga workers, and also po para ma-assure po siya sa assure po sa government nga ang mga workers is dili sila ginadaog-daog, like dire na sila protection sila kung if ever i-suspend sila without proper reason or tanggal sila sa trabaho nga wala sila mga any violation, so pwede sila maka-file og case para mabalik sila og trabaho and also mabayaran sila og kanang also makadaog sila payback. Presidential Decree number 27 October 21, 1972, President Ferdinand Marcos, through his proclamation number 1081 signed on September 21, 1972, declared martial law all over the country and assumed all power of government, citing widespread discontent and unrest among our farmers. As contributing to the existing national emergency, he proclaimed the entire country as a land reform area through his Presidential Decree number 2. President Marcos' land reform was expounded in his Decree number 27, which provided that all tenants, private agriculture land devoted to the rice and corn will be distributed to the tenants. Landowners were allowed to retain no more than 7 hectares, while tenants who work on the land can purchase 5 hectares, 3 hectares if irrigated, of land to be paid through amortization in 15 years. End of martial rule, very few tenants were actually awarded lands. So, kani is isa siya ka programa nga Land Reform Code nga Presidential Decree number 27 gi-signed or ginilagdaan ni President Ferdinand Marcos katong 1972. So the purpose of this program is ipanghatag ang mga private owned farmland nga giatiman, especially katong mga rice and cornfield nga katong mga giatiman sa mga farmers, ihatag to siya bahin-bahinon sa mga farmers. So ang tag-iya sa yuta is naalang siya right nga magbilin og 7 hectares, while ang farmers nga nag-abang or nag-atiman ato nga yuta is maka-purchase siya og 5 hectares, and 3 hectares lang siya pag irrigation ang area. So mabayaran ni siya sa farmers sulod sa 15 years. Murag ilang way sa pagbayad kay hulug-hulugan nila within 15 years hantod siya ma-impasse. So pero dili tanan farmers naka-avail ato nga program tungod sa pagsulay nga naagian, kay maybe sa una ang uban sa bukid kay namuyo and wala pud sila saktong knowledge kung unsa pag-avail ato or unsa pag-process ato. So kani siya nga programs dili siya totally 100% successful. Section 3, Composition of Code and Pursuance of the Policy enunciated in Section 2. The following are established under this code. First, an agricultural leasehold system to replace all existing short tenancy system in agriculture. So, mo ni siya ang process sa government para mahimong successful and land reform program para sa mga farmers. So, the number 1, mo ni siya ang state there nga kanang murag baguhon nila ang sistema sa mga farmers before nga wherein dili na makigtunga ang mga landlord sa kanang ma-income sa mga farmers, dili sila mag-tributes kung sa kadaghan na ilang na harvest nga mga crops na. So gusto sa government diri is matabangan ang farmers. Number 2, a declaration for rights of agricultural labor. So diri sa number 2 is mga rights ni siya sa, this is the right of farmers nga implement sa government para matagaan og protection o katungod ang mga farmers para dili sila like maagrabyado or maisiguro pud sa government nga makatrabaho sila og tarong dili sila like daog-daogon sa mga katong mga landlords. An authority for the acquisition and equitable distribution of
of agricultural land. So diri ang government is naa siya murag kanang organization or kanang agencies nga mao'y mopalit sa tanang yuta nga kanang inig baligya, kumbaga murag kumprahon bitaw sa government ang yuta, or kanang siya ang mo shoulder para bitaw kanang ang mga farmers dito na lang siya sa government mopalit, then para bitaw di po sila mahago sa pag-process, and mas gipasayon po sa government ang pag-distribute sa yuta, and para mag-guide po sila kung unsa ang kanang ilahang mga process sa pagpalit sa yuta, like katakong giyon gay na nga hulog-hulugan nila within 15 years para ma-assure sab sa government nga dili sila ma-scam or kanang malugi sa ilang pagpalit. So maong i-guide sila sa government, ang government talaylay mo kuan sa ilaha mo offer ana din ang dito lang sila mo pay sa government. Number 4, an institution to finance the acquisition and distribution of agricultural land. So diri isa ni siya ka diri is it is the kanang institution para sa pundo ng lupa. So mura bitaw og mangita og kapital ang government para mopalit og mga yuta din ang farmers, kay sa government na lang sila mopalit na bitaw. Next, magkuan sila pondo. Number 5, a machinery to extend credit and similar assistance to agriculture. Ang government is maghatag sila financial assistance sa mga farmers para matabangan ang mga farmers nga nagsugod og pananom, like for example mag-release sila or maghatag sila free seeds, fertilizers, mga tools, mga spray or mga minimore nga mga essentials sa pagsugod sa kanang pagtanom para bitaw matabangan nila ang farmers nga makasugod sila og kanang panginabuhian. Number 5 and number 6, a machinery to provide marketing, management, and other technical services to agriculture. So diri ang government is mas support sila sa farmers during harvesting. Ang government is sila mangita og buyer to make sure nga mahalin tanang crops sa farmers, and also para pud ma-assure nila ang kanang kalidad sa price. Mura bitaw i-wholesale nila diri. Murag ang government bitaw murag i-wholesale nila din. Dito na din ibaligyan nila dito sa atong buyer nga ilahang na contact murag inana bitaw. So sa ang government na lang direct mo palit sa farmers, then ang government mo baligya ato ilahang ang na kuan nila nga buyer. Number 7, a unified administration for formulating and implementing project of land reform. So number 7, diri ang government sab kay maghimo siya og kanang maghimo or mag-implement siya og kanang organization wherein kanang mooy mag-lead aning land reform project para ma-monitor sa government kung unsay update ani nga project, nag-successful ba ni o si mga concern may nanabitaw sa. Number 8, an expanded program of land capability survey, classification, and registration. So diri ang government is mag-provide siya og kanang maybe counselor or lawyer, like for example sa barangay, di ba, sa barangay is na siya kapitan kay para siya mag-address sa mga issue sa katawan. So diri po sining iyang land reform program is na siya maybe kanang counselor or lawyer kay to settle if there is any misunderstanding about the land, like for example if kanang the farmers to farmers is na sila kanang kaalitan. So diri para ma-address siya nga issue dapat na ay mo settle ang decision, and para sa dapat need jud ay counselor or lawyer para fair ang problems